Welcome to Heart Secrets. Sabi nila, ang pinakamahirap daw na pagtataksil ay hindi yung nanggaling sa taong hindi mo kilala, kundi yung manggagaling sa taong pinagkakatiwalaan mo o sa taong naging parte ng pamilya mo. Noon, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng kasabihang yon. Akala ko ang mga ganitong kwento ay napapanood lang sa telebisyon o nababasa sa social media. Hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na ako mismo ang magiging laman ng isang kwentong ikahihiya kong ikwento habang buhay. Magandang araw po sa iyo, Miss Heart. Maraming salamat po sa pagkakataong makapagkwento sa inyong channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rina. 28 taong gulang at isa lamang simpleng may bahay. Matagal ko nang gustong isulat ang lihim na to, pero sa tuwing sisimulan ko ay nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Nahihiya at natatakot ako dahil alam kong marami ang magagalit sa akin kapag nalaman ang naging pagkakamali ko. At sa totoo lang, wala naman akong balak ipagtanggol ang sarili ko, Miss Heart. Mali ang ginawa ko at kahit ilang beses ko pang balikan ang nakaraan, alam kong wala akong dahilan para sabihing tama ang naging desisyon ko. 3 taon pa lang kaming kasal noon ng asawa kong si Abel. Hindi man kami mayaman, masasabi kong maayos ang buhay namin. Nakatira kami sa maliit na paupahang bahay. Wala pa kaming anak, kaya kaming dalawa lang ang magkasama sa araw-araw. Si Abel ay nagtatrabaho bilang foreman sa isang construction site, habang ako naman ay naiwan sa bahay matapos kong tumigil sa pagtanggap ng online orders sa dati kong negosyo. Siya rin naman ang nagsabi noon na gusto niyang may mag-asikaso sa bahay at sa kanya pag-uwi niya galing sa trabaho. Noong una po, wala naman akong naging problema ron. Masaya pa nga ako dahil pakiramdam ko, iyon ang pangarap kong buhay. Gigising na ko ng maaga para magluto ng almusal niya at pinaplansya ko ang uniforme niya. Inihahanda ang baon niya at hinihintay ko siyang makauwi tuwing gabi. Kapag may sahod pa nga siya, dumadaan pa kami sa palengke para mamili ng ulam. At kahit fishball lang sa kanto ang kinakain namin pagkatapos naming mamalengke, masaya na ako ron basta magkasama kami. Pero habang tumatagal ang pagsasama namin, unti-unti ring nagbago ang asawa ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa stress sa trabaho o sa mga bagong kaibigan niyang mahilig uminom. Ang alam ko lang, bawat Biyernes at Sabado, hindi na siya umuwi ng maayos sa akin. May konting salo-salo lang kami sa site. Ang lagi niyang dahilan. Hanggang sa ang mga salo-salo nila ay halos maging araw-araw na. Sa umpisa, naiintindihan ko pa, Miss Heart. Sinasabi ko sa sarili ko na minsan lang naman yon. Kailangan din niyang mag-relax pagkatapos ng isang linggong pagtatrabaho. Pero naging madalas ang minsan. Hanggang sa dumating ang panahon na halos linggo-linggo ko na siyang hinihintay sa sala habang nakatingin sa orasan. Pinsan, lampas 12:00 na ng madaling araw. Kapag naririnig ko na ang tunog ng tricycle na huminto sa tapat ng bahay namin, alam ko na agad ang kasunod nun. Malalakas na katok at parang gustong gibain ang pinto. "Rina, buksan mo nga! Ang tagal-tagal mo!" Sigaw niya isang gabi. Agad akong tumakbo para pagbuksan siya. "Pasensya ka na, may ginagawa kasi ako." "Ano bang ginagawa mo at hindi mo marinig? Maghapon ka namang nasa bahay ah." Hindi na lang ako sumagot at inalalayan ko siyang makapasok dahil hindi na siya makalakad ng maayos. Pagpasok pa lang niya sa sala, naamoy ko na agad ang matapang na amoy ng alak. Inalis niya ang sapatos niya at saka inihagis kung saan-saan lang. Pagkatapos ay bumagsak siya sa sofa. "May pagkain pa ba?" "Meron, sandali lang ipapainit ko." Aligagang-aligaga naman ako sa pag-aasikaso sa kanya. Habang pinapainit ko ang ulam, bigla ko siyang narinig. "Rina!" "Bakit?" "Sandali!" Sigaw ko pabalik. "Bakit naman nang pakatagal? Gusto mo ba akong gutumin?" Paglapag ko ng pagkain sa mesa, pagtikim pa lang ay napasimangot na siya.
Ano na namang klaseng luto to? Wala namang lasa. Ha? Tinikman ko naman bago ko ihain yan. Maayos naman ang pagkakaluto ko ah. Tikman mo ulit. Tahimik kong tinikman yon. Oo, ayos naman. Ikaw lang ang may sabing ayos yan. Parang pagkain ng baboy eh. Hindi ko na lang siya pinatulan, Miss Hart. Pero masama ang loob ko at akala ko matatapos na ron. Pero hindi pa pala. Magapon kang nasa bahay pero simpleng ulam. Hindi mo pa maayos. Masakit marinig ang mga salitang yon. Hindi dahil sa ulam, kundi dahil alam kong buong araw akong naglinis. Naglaba na malengke at naghintay sa kanya. Pero sa isang iglap, parang nabura lahat ng ginawa ko. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na napapagod din ako. Pero sa tuwing nakikita kong wala na siya sa tamang kondisyon, pinipili ko na lang na manahimik. Ganito ang naging takbo ng buhay ko sa halos 3 taon, Miss Hart. Kapag umaga, mabait si Abel. Kapag gabi at nakakainom, para siyang ibang tao. May mga pagkakataon pang kinabukasan, wala na siyang maalala sa lahat ng mga sinabi niya. May nasabi ba akong masama kagabi? Tanong niya habang naglalambing. Madalas ay yayakap pa siya sa akin na naaktong parang walang nangyari. Akala ko kapag naging mas mabuting asawa pa ako, magbabago rin siya balang araw. Hindi ko alam na habang pilit kong iniligtas ang pagsasama namin, ako naman pala ang unti-unting nawawala sa katinuan. Lumipas ang ilang buwan na gano'n ang paulit-ulit na nangyayari sa buhay namin. Minsan naiisip ko na baka normal lang talaga yon sa mga bagong mag-asawa. Baka kailangan lang maging mas mahaba ang pasensya ko. Kapag nagkukwento kasi ang mga kapitbahay o mga tiyahin ko, palagi nilang sinasabi na, lalaki lang yan. Ganyan talaga kapag napapagod sa trabaho. Kaya pinaniwala ko ang sarili ko na lilipas din yon, Miss Hart. Na darating ang araw na magsasawa rin si Abel sa pag-inom. Pero habang hinihintay kong mangyari yun, mas lalo namang lumalala ang sitwasyon namin. Isang araw, sinabi ni Abel na gusto niyang patirahin muna sa amin ang nakababata niyang kapatid na si Lyndon. Rina, may papakiusap sana ako sa'yo. Ano yon? Walang gana kong tanong. Pwede bang dito muna tumira si Lyndon? Medyo malayo kasi yung inuupahan niya sa trabaho niya. Nahihirapan na rin siya sa pamasahe at sa pagbalik-balik. Kaya naisip ko na patirahin na lang muna siya dito. Hindi na ako nagdalawang isip pa noon. Siyempre naman, kapatid mo yun. Sigurado ka ba? Oo, mas makakatipid pa nga tayo kung sabay-sabay na lang tayong kakain. Gumiti siya. Salamat ha. Matagal ko naman nang kilala si Lyndon, Miss Hart. Mabait siyang bata at saka madali ring pakisamahan, kaya walang problema kung makakasama namin siya sa iisang bubong. Makalipas ang 2 araw, dumating nga si Lyndon, dala ang ilang bag ng damit at isang lumang computer na ginagamit niya sa trabaho. 26 na taong gulang pa lang siya noon. Tahimik lang siya at halos hindi mo maririnig magsalita kapag walang nagtatanong. Good evening po ate. Pumasok ka na. Huwag ka nang mahiya. Anyaya ko sa kanya. Salamat po. Noong una medyo nailang pa ako. Siyempre, ibang lalaki pa rin siya kahit bayaw ko siya. Pero habang tumatagal, napansin kong napakalayo ng ugali niya sa kuya niya. Isang umaga, napansin niyang tumutulo ang gripo kahit nakasara ito. Ate, papalitan ko na lang po ito. Offer niya. Naku, hindi na. Sasabihin ko na lang kay Abel. Nahihiya kong sagot. Kapag hinintay pa natin si kuya, baka 1 buwan pa bago maayos. Sa totoo lang, lagpas 1 buwan ko na nga nang ipaalalayan sa kanya eh. Hindi ko na malayan ang oras dahil habang nagkukwentuhan kami, ilang minuto lang ay maayos na ulit ang gripo. Kapag may mabigat akong binubuhat, siya na rin ang kusang nag-aalok ng tulong. Kapag may kailangan akong ipagawa sa bahay ngayon, hindi ko na kailangang ulit-ulitin pa, Miss Hart. Minsan nga, hindi ko na namamalayang may nasira na pala dahil nagawa na niya yon bago ko pa mapansin. Simple lang siya, Miss Hart. Hindi pala imik
at hindi rin palalabas. Kabaligtaran ng Kuya Abel niya. Madalas nga pagkatapos ng trabaho, diretso lang siya sa kwarto niya para mag-ayos ng mga laptop na ipinapagawa sa kanya. At unti-unti ay nagiging bahagi na siya ng pang-araw-araw naming buhay. Lalo na ng buhay ko, Miss Hart. Hanggang sa dumating ang isang gabing hindi ko makakalimutan. Bandang 9:00 na ng gabi nang umuwi si Abel. Pagbukas ko pa lang ng pinto, alam ko na nalasing na naman siya. Asaan ang pagkain? Nasa mesa na. Umupo siya at tinikman ang ulam. Agad na naman niyang ibinaba ang kutsara. Anong klaseng luto na naman ito? Pareho lang naman ang ulam natin yan kaninang tanghali. Kaya naman pala walang lasa eh. Tahimik lang akong nakatayo. Akala ko matatapos na naman sa reklamo. Pero maya-maya, bigla niyang itinulak ang mangkok ng kanin. Tumilapon yon sa sahig. Abel! Bingi ka ba? Kanina pa ako humihingi ng malamig na tubig. Kukuha pa lang sana ako. Lagi ka nalang may dahilan, Rina. Napaatras ako sa gulat. Hindi dahil natamaan ako, kundi dahil sa lakas ng pagkakabato niya ng mangkok. Saktong bumukas naman ang pinto at pumasok mula doon si Lyndon. Pagpasok niya, natigilan siya sa nakita. Nagkalat ang kanin sa sahig, basag ang mangkok at ako ay nakatayo lang habang nanginginig ang mga kamay. Kuya, nag-aalala ang boses niya. Huwag kang makikialam, sigaw ni Abel. Kuya, tama na. Lumapit siya sa kuya niya at hinawakan ito sa magkabilang braso. Asawa ko ito kaya huwag kang makikialam, Lyndon. Oo kuya, asawa mo nga siya. Kaya mas lalo mo siyang dapat respetuhin. Manahimik ka nga dyan. Huwag kang magmamagaling. Kuya, kung hindi mo kayang itrato ng maayos si Ate Rina, siguro mas mabuti pa kung maghiwalay na lang kayo. Para hindi na siya magtiis sa isang walang kwentang lalaking katulad mo. Saglit na natahimik ang buong bahay. Hindi ko inaasahan na sasagot si Lyndon sa kuya niya. Madalas kasi siyang tahimik lang at palaging masunurin kay Abel. Hindi ko rin inaasahan na may taong maglalakas na loob na magtanggol sa akin. Sarkastikong tumawa si Abel. Ano, ikaw na ngayon ang magaling? Mas alam mo pa sa akin ang dapat kong gawin? Akala mo ba alam mo yung mga sinasabi mo? Hindi kuya. Kahit na ganoon ang asta ng kuya niya, ay mahinahon at magalang pa rin ang pagkikipag-usap niya dito. Bakit nangingialam ka? Kasi kuya, mali na yung ginagawa mo. At alam kong kung hindi ka lasing, hindi niyo gagawin yan kay ate. Napabuntong hininga si Abel. Marahil dahil sa sobrang kalasingan, ay bumagsak na lang siya sa sopa at ilang minuto lang ay nakatulog na. Tahimik kaming dalawa ni Lyndon at wala ni isa sa amin ang nagsalita. Yumuko ako at isa-isang pinulot ang mga bubog. Maya-maya ay naramdaman kong may isa pang taong lumuhod sa tabi ko. Si Lyndon na tahimik na tumulong sa pagpulot ng mga bubog. Pagkatapos ng ilang minuto ay tsaka siya nagsalita. Ate, pasensya ka na sa kuya ko. Ngumiti lang ako pero hindi ko mapigilan ang pagluha. Wala ka namang dapat ipag-sorry. Hindi naman ikaw ang gumawa. Pero kapatid ko pa rin siya. Natahimik na naman kami hanggang sa bigla kong naramdaman na kusa na lang lumabas ang lahat ng sama ng loob na ilang taon ko nang kinikimkim. Lyndon, napapagod na ako. Araw-araw naman akong naghihintay sa kanya. Araw-araw kong iniisip kung anong ulam ang gusto niya. Kapag may sakit siya, ako ang nag-aalaga. Kapag wala siyang pera, nagtitiis din ako. Pero bakit pakiramdam ko? Hindi niya man lang nakikita lahat ng ginagawa ko. Ganun na ba ako kawalang kwenta? Hindi agad sumagot si Lyndon. Nakatingin lang siya sa sahig. Pagkaraan ng ilang segundo ay tsaka siya nagsalita. Ate, huwag mong isipin na wala kang kwenta. Napatingin ako sa kanya. Kung may isang taong dapat mahiya, hindi ikaw. Si kuya yun. Kahit ako, hiyang-hiya sa mga ginagawa niya sa'yo. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon,
Pakiramdam ko may isang taong nakinig sa akin nang hindi ako hinuhusgahan. At hindi ko rin namalayan na yun na pala ang simula ng pinakamalaki kong pagkakamali. Habang magkasama kaming dalawa, may nararamdaman na akong kakaiba. Iyong pakiramdam nung nag-uumpisa pa lang kami ni Abel. Pagkatapos ng gabing yon, pilit kong kinausap ang sarili ko. Paulit-ulit kong sinasabi na wala namang masama sa nangyari. Naglabas lang ako ng sama ng loob at nagkataon lang na si Lyndon ang nakinig. Bayaw ko siya. Hanggang doon lang dapat ang lahat. Ate, ako na ang maghuhugas ng plato. Wag na, kaya ko na to. Hayaan mo na. Di naman ako mahuhuli sa trabaho dahil maaga pa naman. Napangiti na lang ako. Hindi ka ba napapagod sa trabaho mo? Napapagod. Pero mas nakakapagod kapag uuwi kang magulo ang bahay. Mabuti at napakasipag mong mag-asikaso. Kaya habang kaya ko, tutulong ako sa'yo. Napangiti ako dahil sa sinabi niya. Napapansin niya pala ang mga efforts na ginagawa ko at na-appreciate niya yon. Nakakapanibago, Miss Hart. Minsan naman, kapag sabay kaming umuwi galing palengke, siya ang nagdadala ng mabibigat na supot. Isang hapon, hindi inaasahang maagang umuwi si Abel. Pagkapasok pa lang niya ng bahay, napansin niyang nagkukwentuhan kami ni Lyndon sa sala habang naghihimay ng gulay. Ayos sabi niya habang nakangisi. Napatingin kaming dalawa sa kanya. O kuya, maaga ka ngayon Wala naman kaming masamang ginagawa noon ni Lyndon, pero kaagad siyang lumayo sa akin at pareho kaming tensyonado. Bakit? Bawal ba? Hindi naman. Lumapit siya sa mesa. Anong pinag-uusapan niyo? Wala naman. Tungkol lang sa sira niyang laptop. Sagot ko naman sa kanya. Tumawa siya ng bahagya. Mabuti pa kayo. Marami kayong napag-uusapan. Pagkasabi niya noon ay dumiretso na siya sa kwarto. Akala ko, Miss Hart, ay wala lang yon. Hindi ko alam na nagsimula na palang maging komportable kaming dalawa ni Lyndon sa presensya ng isa't isa. At ang pagiging komportable na yon ay lalo pang lumaki. Hanggang sa parang kami na ang mag-asawa at si Abel na ang estranghero sa bahay namin. Minsan, kapag wala si Abel, nagkakapilang kami sa labas ng bahay habang hinihintay niya ang oras ng trabaho niya. Kamusta na si kuya? Tanong niya minsan. Ganun pa rin. Umiinom pa rin. Sinasaktan ka pa rin ba niya kapag wala ako? Tumango ako. Ako, Lyndon, halos linggo-linggo. Napabuntong hininga siya. Sa totoo lang, ate, matagal na naming problema yan sa kanya. Akala ko nga naitigil na nung nag-asawa siya. Tahimik akong tumingin sa tasa ng kape. Lyndon, sa totoo lang napapagod na din talaga ako sa kuya mo. Hindi na siya nagsalita pa. Hindi niya pinagsalitaan ng masama ang kuya niya at hindi rin niya ipinagtanggol. Alam kong naiintindihan niya kung saan ako nanggagaling. At yon ang pinakakailangan ko noong mga panahon na yon. Habang lumilipas ang mga linggo, napansin kong mas madalas ko na siyang hinahanap kapag may problema ako. Kapag may nasirang gamit sa bahay, kapag may gusto akong itanong, at kapag gusto ko ng makakausap, siya na agad ang pumapasok sa isip ko. Isang gabi, muling umuwi si Abel na wala na naman sa tamang kondisyon. Pagpasok pa lang niya, nagsimula na naman siyang magreklamo. Hindi ko na siya sinagot pa. Tahimik akong pumasok sa kusina. Habang naghuhugas ako ng plato, hindi ko na napigilang umiyak. Pakiramdam ko, kahit anong gawin kong tama, mali pa rin ako sa paningin niya. Makalipas ang ilang minuto, ay narinig kong bumukas ang pinto ng kusina. Rina, tawag ni Lyndon. Bakit? Nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi ko na napigilan, Miss Hart. Tumulo ang mga luha ko. Pagod na talaga ako, Lyndon. Ayoko na. Huwag mong sarilinin ang lahat. Bakit? Sino pa bang makakatulong sa akin? Tahimik lang siya hanggang sa marahan niyang sinabi, kung gusto mong may makinig, nandito lang ako. Miss Hart,
Iyon ang mga salitang hindi ko namalayang matagal ko palang gustong marinig. Dahil pakiramdam ko, sa wakas ay may taong nakakaintindi sa nararamdaman ko. Hindi ko na ididetalye ang nangyari, Miss Hart. Ang masasabi ko lang, pareho kaming nagkamali ng gabing yon. Habang tulog ang asawa ko sa sala, naglapat ang mga labi namin ni Lyndon. Hanggang sa hindi na namin napigilan at tuluyang naming tinawid ang hangganang hindi dapat namin malampasan. Nagkaroon kami ng ipinagbabawal na relasyon. Ngunit pagkatapos na mga nangyayari sa amin, hindi ko na rin kayang tingnan si Abel sa mga mata. Pakiramdam ko, sa isang iglap ay nawala lahat ng respeto ko sa sarili. Doon nagsimula ang pinakamabigat na parusa sa buhay ko. Hindi ang takot na mahuli, kundi ang konsensyang araw-araw kong kinakain habang nakikita kong nagtatawanan ang dalawang magkapatid na hindi alam na ako mismo ang sumira sa tiwalang meron sila sa isa't isa. Matapos po ang araw na yon ay hindi na ako mapakali. Akala ko noong una ay kaya kong dalhin ang sikreto habang buhay. Akala ko kaya kong magkunwari na parang walang nangyayari sa amin ni Lyndon. Pero mali pala ako. Dahil mas lalo akong dinurog ng konsensya, nang isang gabi ay nadatnan kong naghihintay sa sala si Abel. Hindi siya lasing noon, Miss Hart. Tahimik lang siyang nakaupo. Rina, tawag niya. Lumapit ka nga rito. Kinabahan ako. Akala ko nalaman na niya ang lahat. Paglapit ko, ngumiti siya ng bahagya at saka sinabing, "Pasensya ka na. Alam ko na mga nitong nakaraang taon, naging masama akong asawa sa'yo. Napapansin kong ang layo na ng loob mo sa akin. Ayokong dumating sa punto na tuluyan kang mawala sa akin. Tsaka, nabanggit sa akin ni Lyndon ang mga hinanakit mo sa akin." Hindi ko napigilan ang pag-iyak. Bakit ngayon lang, Abel? Habang humihingi siya ng tawad sa mga pagkukulang niya, ako naman ang may itinatagong kasalanang hindi na mabubura. Ilang araw pa ang lumipas. Kusang lumapit sa akin si Lyndon. "Ate, aalis na ako." "Bakit?" Gulat kong tanong sa kanya. Lalo pa akong naguluhan dahil sa lapad ng ngiting ipinakita niya sa akin. Mas mabuti nang lumayo ako. Habang nandito ako, hindi tayo magkakaroon ng katahimikan. Tumango lang ako habang umiiyak. Wala na kaming ibang sinabi pa sa isa't isa. Alam naming pareho na wala nang dapat pang ipaliwanag. At simula nung umalis siya, doon ko unti-unting naunawaan na ang pinakamabigat na karma ay hindi laging dumarating bilang kapalit na sakit o paghihigante. Minsan, ang parusa ay ang mabuhay araw-araw na dala ang konsensyang ikaw mismo ang sumira sa mga taong nagtiwala sa iyo. Hanggang ngayon, Miss Hart, hindi pa rin alam ni Abel ang buong katotohanan. Pinili kong tapusin ang ipinagbabawal na relasyong yon at itinuon ang natitira kong lakas sa pag-aayos ng sarili ko at ng pagsasama namin. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyong yon, pero araw-araw kong pinagbabayaran ang maling desisyon ko noon. Kung may natutunan man ako, ito yon. Kapag may problema sa relasyon, huwag kailanan maghanap ng atensyon sa ibang tao. Ang sugat sa puso ay maaaring gumaling, pero ang konsensya, habang buhay mo yung dadalhin. Isang maling desisyon lang ang kailangan para sirain ang tiwalang sa ngayon po ay biniyayaan na kami ng 2 supling ni Abel. Spoiled din sa Tito Lyndon nila ang mga ito kahit na may sariling anak na rin si Lyndon. Masasabi ko po, Miss Hart, na sa ngayon ay masaya na kaming namumuhay. At pilit na naming ibinaon ni Lyndon ang isang alaala sa pagitan naming dalawa. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ko. Nagmamahal, Rina.